good afternoon. Welcome ulit sa another vlog natin. Today is a very, I think very exciting day para sa akin kasi for ngayon na natin i-tune yung Mini Cooper. So pupunta tayo ngayon ng dyno, kasama natin sila Constant Racing, and since natapos na natin yung baseline tuning nung nakaraang linggo, it's now time na i-full tune na natin yung kotse. So pagdating natin doon, I think pagpapalit muna tayo ng spark plugs kasi due for replacement na rin ata yung spark plugs natin. And of course, pag nagda-dyno tayo, it's always better na magpalit ng bagong spark plugs para to get the most performance, no, for the car. So yun yung gagawin natin. Hopefully it's going to be a very good day today, and samahan nyo kami, and I hope na mag-enjoy kayo sa vlog na to. So tara. So andito na tayo sa loob ng Mini. Ito na yung last day natin na mai-drive natin tong Mini natin na stock, no, na completely, I mean stock yung ECU niya kasi after etong clip na to, actually na nire-record natin ngayon after netong maneho na papuntang Motul sa dyno, yun na, i-remap na lahat to, i-full tune na natin lahat. So ako very excited ako. Anong target horsepower natin hindi ko alam, torque wise hindi ko alam ilan, pero yung huli nating baseline run, we saw na umabot ng 182 yung torque niya. So anything higher than that would probably be better. And then of course, pag dun sa mga magtatanong, yung gamit nating gasolina dito, naka-blaze tayo. So have to make sure of course that nakatamang gasolina tayo for this. So tara, paanda rin na natin yung kotse. So apakan ko lang yung brake and yung gas, yung start button. Ito na. So moment of truth guys. Huling ano na natin to. Hopefully ma-enjoy ko tong huling drive natin with the stock ECU program, and then hopefully pag na-tune na natin later today, maging maganda yung kalabasan, and naging very happy rin ako. So yan, tara, punta na tayo sa dyno. Nandito na tayo sa Motul, Banawe, dito sa Motul flagship. Nandito na ulit yung Mini Cooper natin. Inaantay lang natin sila Constant Racing, sila Boss Abram, para ma-start na yung tuning natin, no. Pero I think we are still going to replace the spark plugs. Unfortunately, pupunta ako sa shop nila today sa may Metro Walk, pero medyo hagul kami sa time. So dahil doon, hindi na ako tumakbo ng Metro Walk para mapapalitan. Tinry na lang natin mag-request kila boss kung pwede sila magdala ng mechanic nila para dito na lang gawin. So abangan natin sila dumating, and then let's see kung ano yung progress na pwedeng mangyari today. Ito na si Boss Abram ng Constant Racing. So anong plano natin ngayon, boss? What do you think is going to happen? Paano yung plan natin? Unang-una, ayusin natin yung first problem na na-encounter natin, na lean yung kotse. Tapos by then, add tayo ng horsepower from last time. So pakita lang natin yung ginagawa ni boss. Yan yung gagamitin natin. And nire-ready pa niya kasi inaantay pa natin yung mga ibang mechanics dahil magpapalit pa tayo ng spark plugs.
dito sa makina natin. So ito yung makina, just in case you guys are wondering. Yan. So, ngayon, what's happening is inaayos natin yung air fuel ratio pa lang, no, ng Mini. Malayo pa tayo sa mararating natin. So far, ang lumalabas sa dyno figure natin now is 181 horsepower and 197 foot-pounds of torque. And still, hindi pa rin tayo tapos, no, with AFR tuning. So after AFR, boss, paano next na mga gagawin natin na procedure? Na-fix na natin AFR, tsaka tayo mag-add na ignition timing para mas safer yung tuning session natin. Yun. Kasi pag binanatan ng linya, siyempre magsasacrifice yung engine. Oo, kawawa yung makina, boss. So yun, magtitiwala tayo dito kay boss. Sila ang bahala, sila experts, no, pagdating dito. And hopefully we can get the power that we want. So yun. So 185 na tayo ngayon, guys. Slowly umaangat tayo. Ito yung air fuel natin. So yan, nagdadagdag pa sila ng AFR para maayos natin, maging safe bago tayo mag-adjust ng ignition timing. So ito tayo, magtatanggal muna tayo ng spark plugs. Papalit muna tayo ng spark plugs natin. Ito yung reading, no, basically nung runs natin kanina. Daming runs na inaayos yung AFR. So not sure ako kung final na or mag-aayos pa tayo, mag-a-adjust pa tayo. So you can see yung red bar natin. Yan yung una. Tapos medyo hindi pa nga ganun kaganda yung AFR, no?
And then inayos nila dun sa blue and dun sa green na graph. As you can see, yung AFR maganda rin all the way. Yung yellow naman parang not sure kung parang experiment yung ginawa. So pero so far yan yung ano natin for AFR pa lang. So ito yung spark plug natin. Yan, tanggal na. Papalit tayo ng bago. Tingnan natin kung magkakaroon ng effect, no? Yung pagpalit ng spark plug, kung makakapag-gain tayo ng power. Medyo nagkaroon kami ng konting problema. Yung tools ng pantanggal ng spark plug, wala po tayo. So kailangan magpadala sila boss from the shop para matanggal. Kasi ano yan boss? Flower type? Flower type. Oo. Yung sa mini eh. So yung mga tools dito, pati sa moto, hindi compatible. Oo, hindi compatible. So, yun nga, German engineering, gaya nga nasabi nila, masakit sa ulo talaga. So, yan, di natin alam bakit gano'n design. So far, magpapalit muna tayo ng kotse sa dyno. Tatanggalin muna natin si Mini Cooper. Magpapalit tayo ng Honda City. Isang i-tune din nila, boss. Turbo din, 230 horsepower naman yun. Then, pagpapalala move na lang, no? Tayo, boss, ng tools. Para after the Honda City, balik ulit yung Mini Cooper. So, yun. So, dumating na yung special tools natin. Pakita natin yung special tools. Ayan, yung special tools natin. Oo, may special tools kasi para dito sa Mini Cooper para matanggal yung spark plug. So, ito yung spark plug natin ngayon. Iridium din yan. Full iridium din. Teka, tingnan natin kung mafocus ng camera. Ayun, no? So, okay naman ba? Check mo nga, kuya, kung maganda ba yung sunog. Kasi galing dyno yan. Okay naman. Okay naman. Okay naman din yung gap. Yun lang din naman yung i-check when it comes to spark plug. Okay. So yung ipapalit natin, pakita natin kuya para makita ng mga viewers natin. So ito yung ipapalit natin na bago. Bosch din naman yung ipapalit natin. Pero is it the same or better tong ipapalit? Much better. Better? Yan. So magka-gap ka pa rin dyan, no? Hindi na? Within specs din naman siya. Within spec? Okay. Alright. Yan yung ikakabit natin at papasok. Ayan yung buong set ng bagong plugs. Pakita natin yung box. Yan. Yung bagong papalit natin. Alright. Then after this, once sorted yung, ito yung naging problem natin. Kaya tayo natenga at lumabas from the dyno. And once this is good, we're gonna go back inside. So ngayon, yung Honda City yun nandun. So, yan. Back to the dyno na sa Mini Cooper natin. Nakapagpalit na tayo ng spark plugs, nakapagpadala na ng tools, no, galing sa shop nila boss. And eto, strapping in na ulit tayo. Hopefully yan, maging mas okay na yung session natin. Tuloy-tuloy na tayo for tonight. So tara, let's go.
tanungin lang natin, ano yung target horsepower natin for this Mini Cooper for this session? I think sa 1.6 kasi nag-check din tayo sa mga worldwide tuners sa ibang bansa. Ang nakukuha lang nila about 190 to 195. So check natin kung kaya natin yung nabulid. Okay. For a 1.6 liter engine, liit lang kasi. Yun nga, So, kalaban natin boss, displacement talaga. Yeah, tignan natin kung kaya natin abutin yung international standards na 190 to 195. Alright, sige. Sige. Okay, so kung minsan napapansin nyo, yung ibang tuners sa ibang bansa, 210 ang claim nila, pero HP lang yun. So it's sa flywheel measured yung power. So dito sa atin, we are measuring sa wheel. So may losses tayo sa transmission, sa wheel size, sa weight ng gulong. So accounted din yun. So for kunwari, ang claim nila is 210 HP. Siguro at the wheels yun, mga 180, 185. So may losses. So sa atin, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ilan yung crank HP nung magiging output natin. Para makita rin natin lahat boss, no? Yeah. Para lang at least ma-aware yung viewers natin na magkaiba ang crank horsepower versus wheel horsepower, which is what we're measuring dito. So yung mga brochure sa mga specification ng kotse at the crank yung At the crank, so yun. So tayo, we're using it at the wheel. yeah, Yeah. yung actual na talaga. Yan. Para lang maano nyo guys ha. So yun. Alright guys, so ito na yung last run natin. We're almost done. This is the last run. So let's cross fingers and hope for the best. So we're finally done after a couple of hours dito sa Motul flagship dito sa Banawe, and naabot na namin yung max na pwede natin gawin for the Mini Cooper, and kasama natin of course si Boss Abram. Siya ang mag-explain ng buong graph na to in detail for you guys. So Okay, so most importantly, naayos natin AFR niya. So hindi na siya lean and nasa correct figures na siya. So safe na si Mini kahit hataw-hatawin mo. And also we have a power upgrade na almost 20 HP and grabe yung torque, 50 foot-pounds. So yung mga small size engine talaga, ang hahanapin mo dyan is the torque. Kasi wala kang dulot kasi nga small size engine lang siya. So binawit sa torque size. So torque size, so torque power. Yeah. So yun, we finished at 193 HP and 192 and 233 foot-pounds. So para sa ganito kaliit na Mini, ramdam na lang. So very excited ako na matesting paglabas namin dito, and yun lang naman, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa amin dito. Pero before tayo umalis guys, I'm sure maraming curious, no? Magkano ba magpaganitong service dito kina Boss sa Constant Racing? So Boss, would you like to tell them, our viewers, kung how much would it cost for them na magpa-tune ng kotse nila sa inyo? So for the regular cars, yung mga Lex complex na cars, we as mura as 25,000 meron tayo. Pero pag mga GTRs na mga 50,000, mga Supra, ganyan na yung mga prices. So, say for example, mga Honda Civic, Honda City, Honda Jazz, mga ganon. Kasi yun lang naman yung mga may init ngayon sa market, di ba? Sa scene, di ba? So, yung ganon guys, 25k lang. Pwede na kayo magpa-remap dito sa Constant Racing. May kasamang dyno na yun, boss? Wala pa? Wala pa. So, for the dyno, dito kami sa Motul minsan,
And ang price nila for petrol and diesel, 6,000 Per hour. Yun. Tapos how long would it take for usually for them, for those kind of cars? Enough na yung 1 hour. O yun, guys. Enough na 1 hour. So kung gusto nyo mag-upgrade sa mga kotse nyo, you like to make it faster, you like to make it more fun to drive, contact Constant Racing, check their Facebook page, go to Constant Racing, and then yun lang naman. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito. Ako, I would like to thank them. The entire team of Constant Racing. Gusto ko magpasalamat sa lahat sa inyo, and hopefully na-enjoy nyo itong video namin na to. If you did, of course, huwag nyo kalimutan, share nyo yung video natin, pusuan, at i-like. Maraming salamat guys. Kita-kita ulit sa susunod na vlog or sa susunod na live stream. Bye.